Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inyong lahat, malugod na pagtanggap sa New Muslim Academy at sa isa pang yugto ng ating serye, ang mga pangalan ni Allah. Asyang episode na yun ay inialay sa pangalan ni Allah, Al-Wasir. Al-Wasir, ibig sabihin ang isa na malawak, sa kanyang habag, sa kanyang kaalaman, at sa lahat ng mga biyaya at probisyon na kanyang ibinibigay. At sa mga nakaraang episode, tinalakay natin ang tungkol sa pangalan ni Allah, ang Almanan. Siya ang nagbibigay at nagkakaloob, nang walang anumang sukat o hangganan. At sinabi natin na ang pagiging walang sukat ay hindi nangangahulugang walang kaalaman, ibig sabihin si Allah ay lubos na nakakaalam ng bawat bagay, kundi siya ang nagkakaloob sa isang paraan, na alam ninyo, hindi kailanman nababawasan ang kanyang mga biyaya at pagpapala. Malawak siya sa kanyang mga biyaya. Malawak siya sa kanyang mga panustos. Kaya ang Al-Wasi ay isa sa mga pangalang nagpapaliwanag sa ating pag-unawa sa ibang pangalan. Kaya kapag sinabi nating si Allah ay ang maawain, sinasabi nating siya ay Waasi, siya ay malawak sa kanyang awa. Walang makakatakas dito. Kapag sinasabi nating si Allah ang tagapagbigay, napakalawak ng kanyang mga biyaya. Hindi ito kailanman nauubos, hindi ito kailanman nagtatapos, hindi ito kailanman nababawasan. Alam mo, hindi yan nababawasan. Ganun kalawak ang kanyang mga kaloob. Kapag sinabi nating ang Diyos na makapangyarihan ay maawain, siya'y malawak sa kanyang awa. Ibig sabihin may awa siyang napakalawak, walang makakatakas mula sa kanyang nilikha, anuman ang sitwasyon. At tinalakay natin ito nang pag-aralan natin ang pangalan ni Allah Ar-Rahman. Kaya ito ang pangalan ni Allah, ang Al-Wasi. Ang Wasi ay makikita natin sa banal na Quran, sa aklat ni Allah na ginagamit upang tukuyin ang kaalaman ni Allah. Ang kanyang kaalaman ay napakalawak. Ito ay ginagamit kaugnay ng kanyang awa. Napakalawak ng kanyang awa. Ang awa ko ay sumasaklaw sa lahat. Saklaw nito ang lahat. Saklaw nito ang lahat ng mga bagay na kasalukuyang umiiral. At ito ang katotohanan ng ating Panginoon, subhanallah. Alam kong mula sa mga benepisyo ng pagkakilala sa pangalang ito, ay ang hindi natin kailanman pagkawala ng pag-asa sa awa ng Diyos na makapangyarihan. Huwag kailanman mawala ng pag-asa sa Kanya. Tama? Sa kabila ng ating mga pagkakamali, ating mga kasalanan, ating mga krimen, alam nating siya ay malawak sa kanyang pagpapatawad, sa kanyang awa. Kaya't huwag na huwag tayong mawala ng pag-asa. Alam natin na habang tayo'y humihinga, may pagkakataon tayong tubusin ang ating sarili upang bumalik sa kanya at makinabang sa kanyang malawak na awa. Alam mo siguro, ang hinahanap natin ay promosyon. Ang hinahanap natin ay mas mataas na sweldo. Huwag tayong kailanman panghinaan ng loob sa ating paglalakbay sa paghahanap. Alam mo, ang ating kabuhayan, dahil alam natin na ang probisyon ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ay napakalawak at tulad ng sinabi natin sa mga nakaraang episode, na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ibig sabihin, nagbibigay siya sa kamanghamanghang paraan na kahit hindi siya nagbibigay sa atin, siya ay talagang nagbibigay sa atin. Maaring isipin natin hindi niya tayo binibigyan, pero sa totoo ay binibigyan niya tayo dahil ang buhay ay pagsubok, di ba? Kapag hindi nangyari ang gusto mo at ikaw ay matiyaga, ginagantimpalaan ka niya, kaya binibigyan ka niya. At ang mga gantimpalang iyon ay magbubunga sa mas dakilang paraiso. Di ba? Isang paraiso na mararating mo at labis kang magiging masaya at maligaya doon na mararamdaman mo. Alam mo, sana wala akong natanggap sa mundo. Kung ang hindi pagtanggap sa mundo ang nagdulot para matanggap ko ang ibinigay sa akin dito, sana wala akong natanggap. Wala akong natanggap. Kasi ibig kong sabihin halata namang dahil sa labis na kagalakan. Alam mo, ang Diyos na makapangyarihan, ang kanyang mga biyaya ay napakalawak. Maaari niya tayong bigyan dito at bigyan doon. Hindi sa ibinigay niya tayo rito para hindi tayo makarating doon. Pero ang punto ay, may mga gantimpala kapag ikaw ay nagtitiis sa pagsubok at ang mga gantimpalang iyon ay sagana rin, malawak din. Hindi ba? Kaya ito, ang punto na ang Diyos na makapangyarihan, napakalawak ng kanyang awa at kaalaman. Ano man ang ating gawin, hindi ito makakatakas sa kaalaman ni Allah. At tinalakay na natin ito sa mga nakaraang episode ng pinag-usapan natin, sina Al-Alim, Al-Basir, As-Sami, ang isa, ang ganap na nakakarinig, ang ganap na nakakakita, ang siyang may ganap na kaalaman, na kahit ang isang itim na langgam, na nabubuhay sa ilalim ng dilim ng gabi, at gumagapang sa ilalim ng dilim ng lupa na matatagpuan sa ilalim ng dilim ng isang malaking bato sa ibabaw nito, ang mga mahihinang galaw nito, naririnig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakikita niya at alam niya ang paggalaw ng langgam na yun doon. Kaya ito ay isa pang pangalan sa mga pangalan ng Allah. At gaya ng sabi natin, ito ay isang pangalang naglalarawan. Naglalarawan ito sa ating pag-unawa sa iba pang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At mula sa bunga nito ay ang pagmamahal na ito kay Allah at ang pag-asang ito na hindi kailanman bumabawi na taglay natin sa Kanya.
At nagbubunga rin ito sa atin mula sa mga benepisyo ng pangalang ito, ng responsibilidad na ito, na alam nating hindi tayo makapagtatago. Diba? Hindi. San man tayo magpunta, ang kaalaman ng Diyos ay napakalawak. Sasaklawin ito ang ating ginagawa, kahit pa ito'y nasa ilalim ng ating kumot, o nasa labas, hayag, nakikita man tayo ng tao o hindi. Ito'y maaaring nasa ating mga telepono. Naaalala natin na ang kaalaman ng Diyos na makapangyarihan ay sumasaklaw sa lahat. Ang kanyang paningin ay sumasaklaw sa lahat. Ito'y malawak. Ang kanyang pandinig ay sumasaklaw sa lahat. Ito'y malawak. At ito'y nagbubunga sa atin ng pakiramdam ng responsibilidad. Kaya ito ay isa pang benepisyo mula sa mga benepisyo ng ating kaalaman sa pangalang ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Muli ipinapakilala ko kayo sa inyong Panginoon. Naway pagpalain tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang masaganang pagpapala, mga regalo at biyaya. Amen. Hanggang sa susunod, mahal ko kayong lahat alang-alang kay Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.